Good morning! Welcome po sa Rock of Ages Revival to Mission Church. Ako po si Sister Jen at malapit na pong magsimula ang ating gawain. Pero bago po yun, nais ko lamang pong magbahagi ng maikling mensahe upang maibarating sa inyo ang magandang balita ng ating Panginoon. So sabi po sa ating key verse, sa Tito chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa pamamagitan ng mabubuti nating gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Niligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu na naghuhugas sa atin at nagbibigay sa atin ng panibagong buhay. So malinaw po sa ating verse na hindi tayo maililigtas ng mabubuti lamang natin na gawa, kundi dahil sa awa ng ating Panginoon sa atin. At sinasabi din po dito na maililigtas tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu na siyang naglilinis sa ating mga kasalanan. So paano po ba natin mapapagtagumpayan or mapapasa atin ng banal na espiritu kapag po tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil po sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, maaari nating maranasan ang buhay na walang hanggan na naidudulot ng banal na espiritu na sumasa atin. Tutulungan niya po tayo na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. So ngayon po, kung nais niyo pong maranasan ang magandang plano ng Diyos para sa atin, maaari niyo po akong samahan sa aking pananalangin at banggitin ang bawat salita na aking sasambitin. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko na ikaw ay namatay sa krus upang matubos ako sa aking mga kasalanan at upang maranasan ko ang buhay na walang hanggan. Inaangkin ko na sa pamamagitan mo ay maaari kong maranasan ang kapatawaran, kalayaan, kagalingan, katagumpayan, at buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, maghari ka sa aking buhay at tulungan mo akong mamuhay na aayon sa iyong kalooban. Amen. Yun po, maraming salamat po at sama-sama po nating i-share, react, comment, and testify sa ating live. At kung may mga panalangin po tayo, may mga prayer request, maaari po niyong i-comment dito sa ating live. At may online intercessor po tayo na magpe-pray po para sa inyong mga prayer request. So samahan niyo po kami sa kabuuan ng aming gawain at upang mas marami pa pong mga kaluluwa ang makaabot sa mensahe ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Yun lamang po. God bless! Patuloy natin ibukas yung ating bibig. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. We praise you, Jesus, sa lahat po ng ginawa mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri. Patuloy ka namin pinapasalamatan, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw, Panginoon. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Lord, nagkapasalamat kami, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang kami ay maligtas. Sige po, magpasalamat po tayo sa Panginoon sa oras na ito. Personally, pasalamatan niyo po ang Panginoong Jesus sa ginawa niya sa buhay niyo. Sige po, yung pagliligtas na ginawa sa atin ng Panginoong Jesus sa buhay natin, pasalamatan po natin sa system. Sige, patuloy lang po tayo magpasalamat sa Panginoon. For your goodness, oh God. Patuloy lang natin pasalamatan ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil yung ginawa mo, Panginoon, sa krus, Panginoon, ay para sa amin, para maligtas kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagdalawang isip na ibigay yung buhay mo, Panginoon, sa amin upang kami ay maligtas at siyak nakapahamakan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi namin deserving, Panginoon, yung buhay pero binigay mo pa rin sa amin. Kami, Panginoon, ay makasalanan, Panginoon, pero binigay mo yung buhay mo sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Panginoon, ay binigay mo sa amin na hanggang ngayon ay buhay kami, Panginoon, dahil sa biyaya mo, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil yung pagmamahal mo, Panginoon, ay hindi tumitingin kung sino kami, Panginoon. Pero Lord, mas nangingibabaw yung pag-ibig mo sa amin kaysa sa kasalanan namin, Panginoon. Kaya Lord, papasalamat kami, Panginoon, sa pagiging tapat mo sa amin mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Niligtas mo kami, Panginoon. Lamak, Panginoon, di mo kami hinayaan
na makuha ni Satanas, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nagkaroon kami ng day, dumating yung araw sa buhay namin, Panginoon, na niligtas mo kami, Panginoon. At ngayon ay naririto kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Kaya Lord, sa oras pang ito, Lord, kung may mga times man sa buhay namin, Panginoon, na nakakalimutan namin yung ginawa mo, Panginoon, sa krus, patawarin niyo po kami, Panginoon. And kung meron man kaming mga bagay na nagagawa na hindi mo gusto, mga bagay or naiisip namin, nararamdaman namin na hindi mo gusto, patawarin niyo po kami, Panginoon. Sige po, sa oras na ito, sa lahat po ng naiisip natin na mga kasalanan, nagawa natin kasalanan sa Panginoon, ito po yung time to repent or humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Dahil sabi po niya sa kanyang salita, kung meron tayong kasalanan sa ating puso, hindi tayo naririnig ng Panginoon, hindi natin ma-encounter si Lord. Kaya po, ito pong moment na to ay binibigay sa atin ng Panginoon para mag-repent at humingi ng tawad. Sige po, patuloy tayo magpasiyasat ngayon sa Panginoon. Sa Panginoon, sa lahat ng nagagawa natin. Sige po, patuloy natin ihingi ng tawad sa Panginoon lahat ng nagagawa natin kasalanan sa Kanya. Lord, ano man pong naiisip namin, nararamdaman na hindi mo gusto, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, lahat po kami dito sa church ay nagpapalinis ng iyong banal na dugo, Panginoon. Sa aming karumihan, sa aming isip, sa aming puso. Linisin mo kami, Panginoon. Upang sa araw na ito ay maka-encounter namin ang pag-ibig mo, Panginoon. Ma-encounter namin ang pagmamahal mo. Ma-encounter ka namin sa araw na ito, Lord. Kaya Lord, nire-rebuke po namin lahat ng sin. Patuloy nga na linisin mo kami, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ay laging handang magpatawad sa amin, Panginoon. In Jesus' name, salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Salamat sa forgiveness, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na laging sariwa sa bawat araw. Salamat, Panginoon. Sige, patuloy lang po nating alalahanin ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Patuloy po namin inaalala yung ginawa mo sa krus. At salamat sa kapatawaran mo. Yung pag-ibig mo ay laging sariwa. Sige po, sa oras na ito, pwede po ba nating awitin yung awit na ito? So, nalit lang akong i-worship natin si Lord sa pamamagitan po ng awit ito. Ang title po nito ay The Steadfast Love. Sige po, sabay-sabay nating awitin. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Salamat, Panginoon. Great is thy faithfulness, oh Lord. Patuloy po nating awitin ang pag-ibig ng Panginoon, the steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord. Salamat, Panginoon. Never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa araw-araw, Panginoon. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy Sabitin natin, pag-ibig mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang awa mo Ang awa mo ay walang hangganan. ay walang hangganan. Ito'y laging sariwa Ito'y sa laging
bawat umaga. Sariwa sa bawat Tapat ka na. umaga. Dapat ka O Diyos. dakila, O Diyos. Dapat ka Ito'y laging sariwa. dakila. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Dapat ka dakila, O Sige, patuloy nating awitin ang katapatan ng Panginoon. Dapat Patuloy po nating ka appreciate ang pag-ibig ng Panginoon. Ito'y laging sariwa. Ito'y laging sariwa. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig sa mo. bawat umaga. Ano man po na-experience namin, Panginoon. Tapat ka't dakila. dakila, O Diyos. Dapat ka't Awitin po natin ng buong puso. Ito'y laging sariwa. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Patuloy po nating itaas ang ating tinig sa Panginoon. Dapat ka't dakila, O Diyos. Dapat Minsan pa, ka't ito'y laging sariwa. O Panginoon, ito'y laging sariwa salamat, Lord. sa bawat umaga. Dapat ka't dakila, O Diyos. Dapat ka't dakila. Dapat ka't dakila. Dapat ka't dakila. Minsan pa, tapat ka't dakila. Dapat ka't dakila. Salamat, Panginoon. Dapat ka't dakila, Panginoon. Pwede po nating sambahin ang Panginoon sa oras na ito. Tulad ng Diyos. Dapat ka't dakila. Panginoon, sige po, sambahin natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang ginawa sa atin. Salamat, Panginoon. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat, Jesus. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa pagkapatawad mo. Salamat sa grace mo, Panginoon. Salamat sa awa mo na laging sa umaga, Panginoon. Jesus, salamat, Panginoon. Thank you. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mong ipinaparamdam sa amin yung pag-ibig mo, Panginoon, na laging sariwa, Panginoon, sa bawat umaga. Lord, salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming binibigyan ng chance na makalapit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa ginawa mo, Panginoong Jesus. Sa gawain na ito, patuloy po namin dinededicate sa iyo yung gawain na ito, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Salamat dahil binigay mo yung buhay mo, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Sige po, patuloy nating sambahin ang Panginoon. Patuloy po nating appreciate yung kagandahan ng kanyang pangalan. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation
beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to it. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Our sin was great, your love was greater. So what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to it. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to it. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of so before you, you silenced the voice of sin and grace. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal, Lord. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Oh, Jesus, death could not hold you, Jesus. Death could not hold Come on, church. you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grace. The heavens are roaring. Thank you, Jesus. The praise Jesus, of you are alive. glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. Thank you, You Jesus. have no equal. Now and forever, God, you reign. Oh, yes. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the Oh, you have no rival, Jesus. Come on, church, let's sing it. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now
a beautiful name it is, Jesus. What a powerful name it is. Come on, church. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name, What a Jesus. powerful name it is. There is power in the name of Jesus. Can stand against. What a powerful name it is. The name of What a powerful Jesus. name. What a powerful name it is. What a powerful Let's name. declare the power of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand Thank you, Jesus. against. Minsan What a pa, powerful name. declare po natin ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name What a powerful name it is. of Jesus. What a powerful name it is. The name Minsan pa, what a powerful name. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. You are powerful, Jesus. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat, Panginoon, sa oras ito. Salamat, Panginoon, at sa buong oras na ito, Lord God, lumalapit kami sa iyong harapan, Panginoon. And Lord, nilalapit po namin yung aming bansa, Panginoon, yung lahat ng tao, Panginoon. Humingi po kami ng tawad sa Panginoon, nakagawa ng kasalanan, Panginoon. Maging ang nation na ito, kung kami ay kakaroon ng idolatry, Lord, we ask for your forgiveness, Panginoon. Ibig sa buong mundo, Panginoon, we ask for your forgiveness, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo. And patuloy kang mangusap sa lahat ng tao, Panginoon, upang makilala ka nila, Panginoon. Ang buong Pilipinas, Panginoon, ay makakilala sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Salamat din, Panginoon, dahil hindi mo kami hinayaan na mag-isa sa mundong ito. Ibinigay mo ang iyong banal na Espiritu sa amin. Sa oras na ito, patuloy nating anayahan po ang banal na Espiritu sa ating buhay. Invite po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa oras na ito. Holy Spirit, we welcome you. You are welcome in this place, Holy Spirit. Sige po, anyayahan po natin ang banal na Espiritu sa ating buhay sa oras na ito. I love to worship you, my God. Oh, we love you. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall Holy Spirit, welcome you, Holy Spirit. your love unfolding gifts from heaven. Oh, we love to worship you. I love to worship you, my God. Let's enjoy the presence of God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, Holy Spirit, come in power, change my
Sambahin natin ang ating I Panginoon. love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding here from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious Holy Spirit, breath of call on us, Holy Spirit, right now. Holy Spirit, love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you. patuloy po tayong magpabago sa banal na Espiritu. Let your Spirit come in power, Change my life. change my life. That I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life. Sige po, patuloy natin ayahan ang banal na Espiritu. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you. Awitin po natin ang buong puso, Holy Spirit. Holy Spirit, come in Yes, Holy Spirit, come in power. change my heart. Change our hearts, Holy Spirit. Palambutin niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa oras na ito. Upang maunawaan namin ang salita mo, Panginoon. Upang mabago ang buhay namin, Panginoon. Ayayahan po natin ang banal na Espiritu upang mabago ang ating buhay. Holy Spirit, come in power. Lord, ipakita mo, Panginoon, yung kapangyarihan mo, Panginoon, sa oras nito, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Buuin niyo po ang aming puso, Panginoon. We want to live for you. Holy Spirit, Holy Spirit, come in power, change isa pa po sa huling pagkakataon. Holy Spirit, come in power. for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, oh Lord. Yes, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Sa oras pang ito, Panginoon, patuloy na baba mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa amin, Panginoon. Buksan mo ang isip namin. Buksan mo ang puso namin. Buksan mo yung mata namin sa iyong salita sa araw na ito, Panginoon. Wala pong hadlang ng kaaway ang makakapanaig sa amin. Walang distraction ng kaaway ang makakapanaig sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Nire-rebuke po namin lahat ng lies na nilalagay ng kaaway sa aming isip. Sa pangalan mo, Jesus. We apply your blood sa bawat isa sa amin. Lord, mangusap ka sa iyong salita sa araw na ito.
Lord, gawin niyo pong mabuting lupa ang puso ng bawat isa na makikinig ng iyong salita sa araw na ito. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang maitaas sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago tayo maupo, kamayan mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, salamat at naririto ka. Sabi mo sa kanya, makinig ka ng mabuti. Amen. So makakaupo po tayo lahat. Welcome po sa bawat isa. Pwede po ba nating i-welcome at bigyan ng ngiti yung mga nasa likod natin? Isang magandang ngiti yung mga nasa likod po natin. Sige, harap po kayo sa likod. Yung mga nasa likod nyo, harap niyo po at bigyan nyo ng isang ngiti. Okay, move forward po. Yung mga, kung may nakikita kayong upo ang bakante po sa harap nyo, pwede kayong mag-move forward para po yung mga nasa likod ay makaupo din. Kasi may mga dumarating pa po para po makapag... Ayan. Saan ba si Krisha? Yung ano ko. Yan. Sige po, lahat ng, kung may nakikita pa kayong bakante, pwede kayong mag-forward. Kung hindi nyo kilala yung nasa harap, okay lang yan. Yan. Para po makaupo pa yung iba sa likod. Yan. Alright. Sino po dito yung first time naka-attend ngayon? And welcome pala sa mga bago nating kasama. Pwede po ba tumayo yung mga first time nating kasama? Siya po ang bunga natin sa pangalan ito. Sa ating vlog na nakaraan and na-invite. Nahayuan din sila nila Pasi. Welcome po. Isa nga pong sabay-sabay na welcome. 1, 2, 3, go. Welcome. Palakpakan po natin si Lord. Sino pa po yung first time ngayon? Kuya, ano pangalan Kuya? Kuya JB, welcome din kay Kuya JB. Palakpakan po natin si Lord. Meron pa. Welcome pa kay Dedong. Ayan, sagal natin kasama si Kuya Dedong. At yung kasama, ano pangalan kasi ni? Ay, si Nika pala to. Hindi ko nakilala. Sorry. At saka si Jason, member natin ni Kuya Buds. Sino pa? Sino yan? Si Tatang. Ayan, welcome kay Tatang. Kay Daniel pala. Sorry, Tatang. So, welcome po sa bawat isa sa atin. And masaya po kami na makasama namin kayo sa church. Ako po si Pastor Julius, isang assistant po dito sa church natin. And masaya po kami na sa prayer and fasting. Ito po. Wala yung mic ko. Prayer and fasting po ang tawag sa gawain natin ngayon. Every last Sunday, prayer and fasting po yung ginagawa natin. Sino po dito nag-almusal ng sinangag kanina? Sa mga hindi nakakaalam, okay lang yan. Pero sa mga official members, dapat po tayo ay naka-fasting every last Sunday of the month. So, amuin mo nga yung katabi mo kung amoy fasting. Fasting ba? Confirm. Okay, basahin po natin yung title natin ngayon. Nandiyan na po ba yung ating PowerPoint? Welcome po sa bawat isa. Nakakatuwa na makita po yung bawat isa sa inyo. And congrats po kahapon sa events team sa successful na youth event. Palakpakan naman natin si Lord kasi kahapon po ay may naganap na youth event and we pray na magtutuloy-tuloy po ang ating gawain. Paki-flash po ang ating title para po magdire-diretso na tayo. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Pray in an unpraying age. Ano po ibig sabihin nun? Manalangin tayo sa ano ibig sabihin na unpraying age? Hindi na nanalangin na panahon. Hirap Tagalogin pag ano. So mamaya malalaman natin yung meaning niya. Basahin muna po natin yung verse natin, yung ating key verse. Paki-next po ang ating slide. Sa ikalawang Kronika 20:15. Sabi po dito, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. So bakit ba pray in an unpraying age? Ano ibig sabihin nun? Kasi nung nire-review ko po yung message na to, mostly daw or sa panahon natin ngayon, andun tayo sa part ng unpraying age. Ano ibig sabihin nun? Hindi na nananalangin or hindi na galong ka-big deal yung pananalangin. Tanungin mo nga yung katabi mo. Tuwing kaya ka nagpe-pray,
Tuwing kailan tayo nagpe-pray? Kapag may kailangan. Pag may na-receive lang. So, mostly daw sa panahon ngayon, may mga churches din, and mostly sa mga tao ngayon ay nawawala na yung pagpipray. Sabi dito sa objective natin, nakita na ang panalangin ay dapat maging pundasyon ng bawat isang mananampalataya at ang panalangin ang susi sa pagtatagumpay. Nakalagay po ba yan dyan sa ating slide? Sabi dito, maraming tao ngayon ang hindi na naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin at mas nagpo-focus na lang sa sariling kakayanan or lakas or talino. So, unang-una, bakit nawawala ang panalangin? Number 1, bakit nawawalan tayo ng prayer time or ba't hindi na nagiging big deal sa atin yung pananalangin? Sabi dito, iniisip kasi natin na kaya natin sa sarili nating kakayanan lang. Kaya nawawala yung prayer life ng isang Christian or ng isang tao kasi iniisip natin na kaya naman nating mabuhay ng walang panalangin. Ano yung example nun? For example, magko-4SL ka, maghahayo ka sa labas, hindi ka na nagpe-pray bago maghayo. Sino dito yung pag magpo-4SL, nagpe-pray ka pa ng matindi? Bago umalis. Except, bukod dun sa prayer conquest natin, yung bago ka lumabas ng bahay, bago ka maghayo sa labas, talagang nagpe-pray ka. Sino yung ganun dito? Taas kamay. Konti na lang. Example to na kinakaya na lang natin mag-isa. Or feeling mo naman kasi kaya mo namang mag-4SL kasi magaling kang magsalita. Sino dito yung parang pakiramdam mo, matalino ka naman, kaya mo namang mag-share ng 4SL ng walang kahirap-hirap, kaya hindi ka na nagpe-pray. So kaya ganun, iniisip natin na kaya na natin, sa sarili lang natin, kaya nawawala ang prayer. Pag nag-consolidate tayo, nagpunta tayo sa cell group natin, nakakalimutan natin mag-pray ng matindi. Diba? Yun yung part na nababaliwala natin yung panalangin kasi feeling natin magiging maayos naman ang lahat. Kasi normal, ma-attend ka ng nag-cell group ka every week, ginagawa mo yung bagay nito. Pag umaga, cool, hindi ka na nanalangin. Sino sa inyo yung mga nag-aaral? Taas kamay. Taas ka, parang di kayo proud Taas natin yung mga kamay. Nag-aaral, school. Meron ba sa inyo yung nagpe-pray ng bago ka mag-school? Sabi mo, Lord, tulungan niyo po ako sa school ko. Tulungan niyo po ako sa mga subjects ko. Gusto ko pong magkaroon ng wisdom. Bago ka mag-aral. Bago mag-exam, nagpe-pray. Diba? Dapat ganun lagi. Ina-acknowledge natin yung kapangyarihan ng pananalangin. Kasi kapag walang pananalangin, wala si Lord. Diba? So, wag nating isipin na kaya natin ng walang pananalangin. Kasama din dito yung nagbi-minister tayo. Tapos kasama din dito yung nawawala na siya sa ating daily routine. Yung parang ang prayer mo ay bago kumain. Sino dito nagpe-pray bago kumain? O pagka nakasubo na, pag kung wala nasa loob na nabibigyan pagkain, doon lang natin naalala, ay hindi pa tayo nagpe-pray. Di ba? Minsan, nasasaway tayo ng mga katabi natin. Hindi ka pa nagpe-pray, kumakain ka na. Di ba? So, ganun po. Nawawala na siya sa natin. Daily life. Ang prayer po ay hindi lang yung kapag nag-pray ka bago matulog. Hindi lang siya yung nag-pray ka bago kumain. Ang prayer po ay more than pa sa ganun. Ang prayer po ay time mo talaga sa Lord na nakikipag-usap ka sa Kanya. Meron kang mga battle sa buhay mo na sinasama mo talaga sa panalangin. Yun yung time talaga na kinakausap mo si Lord one-on-one. Yun yung totoong prayer. Prayer din naman yung nagpipray ka bago kumain. Pero yung totoong prayer is pakikipag-usap sa Diyos. Ganun po ang totoong prayer. So kaya minsan kinakaya natin sa sarili natin yung mga problema natin. Kapag may struggle ka sa buhay, meron kang kahinaan. Sabihin natin kahinaan. In English, weakness. Sino sa inyo mga may weakness? Okay, tanongin natin ng isa sa inyo. Ano ang weakness niya? Meron tayong mga kahinaan sa buhay natin. Tama ba? Ano example? Kunyari, sa sa bisyo. For example, bisyo, alak. Kahinaan mo yung alak ka, sample lang naman. Wala naman akong pinapatamaan.
Sample lang, kahinaan mo yung alak. Kapag ka may matetempt ka na naman na meron na namang magtetempt sa'yo na uminom ng alak, mag-inom na naman, anong unang-una mong gagawin? May nag-chat, pre, may binyag. Punta ka. Mostly sa binyag ngayon, tsak na may inuman Tama ba? Pre, may binyag, punta ka. Kain ka dito. Pero alam mo na, kasunod nun, pag sinabi niya, kain ka dito. Ano na kasunod nun? May inuman na. So ngayon, alam mo na meron darating na inuman. May excite ka ba? So pagka gusto mo talagang mapagtagumpayan yung inuman na yun, ang unang-unang mong gagawin, mag-pray ka. Huwag mo kayanin sa sarili mo lang. Kaya madalas tayo nag-fail kasi kinakain natin sa sarili natin yung mga kahinaan natin. Hingin mo yung tulong ni Lord. Kasi sabi ni Lord, call unto me and I will answer you. Sabi niya, tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Hingin lagi natin yung tulong ng Panginoon. Kapag every time na meron kang weakness na ayan na naman, Lord, tulungan niyo po ako. Kasi hindi mo kaya sa sarili mo Madalas, sino sa inyo nag-fail na ng ganon? Pupunta lang ako sa inuman. Tapos, ako doon, umumulutan lang ako, hindi ako iinom. Pero pagdating doon, naamoy mo ng konti, upo, parang ang bango. Bumula-bula pa, diba? Tas na-tempt ka na naman. Ayoko na naman. Ang pinakamaganda mong gawin, unang-una mong gawin, hingin ni Lord. Amen po ba? Nawawala na naman yung mic ko. Hingin mo yung tulong ng Panginoon kapag ka natitempt ka na naman. Meron kang weakness. Kaya patuloy yung weakness natin Kasi hindi naman natin hihingin tulong ni Lord. May weakness yung mic natin. Ayan, okay. So, hindi natin hihingi yung tulong ni Lord. Kinakaya lang natin sa sarili natin. Sino sa inyo yung madalas kang nag-fail sa weakness mo, hingin mo yung tulong ni Lord. Diba? Huwag tayong, kaya may mga tao din na nade-depress. Alam niyo po, yung sobrang napupunta sila sa point ng pagpapakamatay or nagiging emotional. Kasi wala yung tulong ni Lord Unang-unang mong gawin, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Sabi dito, bakit nawawala yung prayer? Sabi sa number 2, kasi nagiging last option na lang natin yung prayer. Ano ibig sabihin nung nagiging last option na lang natin yung prayer? Kapag wala na, si Lord yung huli nating nilalapitan. Kapag wala ka ng pera, di ba? Sino nilalapitan nating una? Si Bombay, ang mga loan. Pero dapat, sino unang lalapitan natin? Si Lord. Diba? Kung kailan sobrang lala na ng sakit mo, doon ka palang lalapit sa Panginoon. Una pa lang, dapat si Lord na agad. Hindi po last option si Lord. Siya yung dapat unang-unang priority natin. Pagdating po sa pananalangin. Sabi dito, ang pananalangin ang pinakaunang dapat nating gawin. Sabi po sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Kaya ka nababalisa Sino po sa inyo yung balisa? Laging stress sa mga bagay sa buhay. O nagpipray ba kayo? Diba? Sabi ni Lord, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pag-Facebook, pag-TikTok. Yun ba yung nakalagay? Sa pamamagitan ng pagtulog at pagkain. Meron ganun Kapag daw tayo ay nababalisa, hingin daw natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ng paglapit ba sa Bombay? Paglapit sa kumpare? Pag may problema, chat mo agad yung kumpare mo. Pwede ba tayo mag-usap? May stress ako Diba? Bakit hindi mo na mag-pray? Sabi, singin niyo lahat sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Iyon pala yung dapat una. Hindi pala yung paglapit sa ibang bagay. Kapag may struggle tayo, hindi last option si Lord. Dapat siya yung unang-una mong lalapitan. Amen po ba? Alam niyo po,
sabi dito may mga problemang dapat nasusolusyon na naman kasi hindi natin napanalangin. Lumala tuloy kasi hindi natin napanalangin eh. Dapat masusolusyonan yun eh. Dapat mananalo ka sa problema na yun kasi hindi ka nag-pray, talo. Diba? Gusto mong makapasa sa exam, hindi ka nag-pray. Anong nangyari? Bagsak. Diba? May mga pangyayari sa buhay natin na, hindi ko naman sinasabing lahat pero may mga pangyayari sa buhay natin na dapat hindi naman mangyayari sa atin, pero dahil hindi tayo nag-pray, nangyari sa atin. Alam mo sa sarili mo, kaya ka bumabagsak kasi kulang ka sa pananalangin. Tandaan niyo po, huwag nating i-underestimate yung kapangyarihan ng panalangin. Kasi sa panalangin po, doon nangyayari yung battle. Ang pananalangin ang lugar kung saan tayo mananalo, hindi yung natural na nakikita natin. Sa pananalangin, kapag tayo nagpe-pray, iyon talaga doon tayo nakikipag-battle. Iyon yung parte ng buhay natin na kapag tayo ay nagpe-pray at tayo ay natapos mag-pray, talagang doon yung passion mo. Doon magmamanifest sa natural na buhay natin, yung kapangyarihan ng Panginoon na tayo ay magtatagumpay. Kapag mayroon kang problema sa asawa mo, hindi yung asawa mo talaga yung problema mo. Kailangan mong manalangin. Sino sa inyo may problema sa asawa ngayon? Sino sa inyo yung naiirita ka na sa boses ng asawa mo? Puro talak na lang ng talak. Oo. Hindi na uubos. Pwede mag-flip-top yung mga asawang babae no? Sumali sa flip-top. Hindi mauubos eh. Lalo na pag walang binigay na pera. Di ba? Pag may binigay naman pera, kulang pa din. Tandaan niyo po, ang kalaban mo ay hindi yung asawa mo, pero yung gawa ng kaaway. Ipanalangin mo yung asawa mo. Kapag meron kang nakikitang weakness sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, ipanalangin mo. Pagkakaharap mo yung asawa mo at nagtatatalak na naman, pag-pray mo lang. Pero huwag kang magpapahalata. Baka mamaya, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka Satanas. Hindi naman ganun. Espiritu ng kataltalan. Hindi ganun Huwag ganun, di ba? Pati yung mga kabarkada natin, di ba? Pagka gusto niyo silang maligtas, pag-pray natin sila, di ba? Kasi, tawag dito, baka pag-pray niyo na harapan, wag po Huwag kayo maging demonyo, lumayas ka, wag ganun. Lalayas yung asawa ninyo, hindi yung demonyo. Yung asawa niyo lalayas, di ba? Pagka meron ka namang, yung asawa mo namang lalaki pa naiinom, Wag mong talakan. Yung talak mo sa asawa mo, italak mo sa prayer. Ubusin mo, ilaway mo sa pananalangin, yung pagod mo sa pananalangin, doon mo ubusin yung lakas mo. Lasing ka na naman, wag mo ganun. Mag-aaway pa kayo. Pagka tinalakan mo ng tinalakan yan, mag-aaway lang kayo. Pero pag nanalangin ka, yung asawa mong magugulat, ba't kaya parang ayoko nang uminom? Ayan, Tapos yung asawa mong babae, parang ayoko munang makipagmarites sa labas. Parang gusto kong alagaan yung mister ko. Ayan, di ba? Parang gusto kong magluto ngayon. Kasi may panalangin. Pero pag tinala kami, lalong aalis yan. Kasi yung panalangin talaga, yung susi ng lahat. Kinakaya kasi natin sa sarili nating kakayanan. Sa galing nating makipagdebate. Di ba? So, greatest achievement daw yun pag nanalo ka sa asawa mo. Pero hindi. Ang greatest achievement kapag ka nananalangin ka at nabago yung partner mo. At una sa lahat, ikaw din mismo nababago pag nananalangin ka. Amen po ba? Kapag tayo ay may struggle, hindi yung cute na prayer lang po. Hindi po ibig sabihin ng prayer ay cute prayer lang. Lord, baguhin niyo po siya. Hindi ganun lang. Nakikipag-battle ka talaga. Yung prayer talaga na gusto mo, Lord, nilalapit ko po sa inyo yung asawa ko. Tanggalin mo po yung pag-inom niya. Kaya nire-rebuke mo talaga yung gawa ng kaaway sa kanya. Doon sa prayer time, hindi yung magkasama kayo, di ba? Nagpe-pray kayo, pinariringgan mo, Lord, baguhin niyo po yung bisyo ng asawa ko. Nire-rebuke ko po ito. Di ba? Alisin niyo po yung pagiging pride, yung may pride sa kanya, di ba? Yung pagiging matigas ang ulo. Wag ganun. Sabihin niyo sa Lord, yung mga reklamo ninyo sa kaibigan nyo, sa trabaho ninyo, sa boss ninyo, sa teacher ninyo, sa asawa nyo, sa mga anak nyo, sabihin nyo kay Lord. Si Lord ang bahala sa kanila. Iyon yung kapangyarihan ng
pananalangin. Amen po ba? Sino sa inyo yung pagpipray nyo na yung family ninyo? Gusto mong may mabago sa buhay mo? Sino dito gustong mabago yung asawa niya, yung anak niya, yung family niya? Ipanalangin mo. Sabi mo sa katabi mo, pag-pray mo. Kaya hindi nababago, hindi mo pinagpe-pray eh. Di ba? Walang mababago kasi hindi ka naman nagpe-pray. Gusto mo lang mabago yung nasa paligid mo pero hindi mo naman pinagpe-pray. Gusto mong mabago yung Pilipinas, pinagpe-pray mo ba yung Pilipinas? Puro tayo reklamo sa government, bakit kaya ganito, ala ng pera ay PhilHealth. Tumataas yung tax, di ba? Ang tanong, pinagpe-pray ba natin? Di ba? So marami tayong reklamo sa buhay, and then after nun, reklamo lang siya. Wala ng prayer. Gusto natin mabago yung Pilipinas, mag-pray tayo. Gusto mong mabago yung buhay mo, manalangin ka. Gusto mong makaalis sa kinalalagyan mo ngayon, mag-pray ka. Kung meron kang struggle ngayon, mag-pray ka. Nahihirapan ka ba sa school? Sino nahihirapan sa school? Sa mga subjects, mag-pray mo. Huwag ka agad mag-google. Kay Lord muna. Amen ba? Sabi mo, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom sa aking pag-aaral. Kasi kahit mag-google ka, kung hindi mo naman maiintindihan niya, wala yung wisdom ni Lord, bali wala din yan. Ang number 1 po is manalangin tayo. Amen po ba? Papriority na ba natin yung pananalangin? Kaya simula ngayon, lahat ng naiisip mo na struggle mo sa buhay, panalangin mo agad. Kapag nawala ang prayer sa buhay ng isang tao, wala eh. Ang prayer kasi ay, punta na tayo dun sa kasunod. Sabi dito, bakit mahalaga ang panalangin? Ang panalangin po ay pagpapakita ng ating pagdepende sa Panginoon. Pag nananalangin tayo, pinapakita natin sa Lord na, Lord, hindi po namin kaya nang wala ka. Ang pananalangin po ay pagkonekta sa Panginoon. Kapag tayo nagpe-pray, nakakonect tayo sa Panginoon. Sabi dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay magbubunga ng sagana. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, ay hindi kayo makakagawa ng anuman. Kapag daw tayo ay disconnected sa Lord, walang mangyayari sa atin. Kapag hindi tayo nakakonect sa Lord. Ang pananalangin po ay pag-connect natin sa Panginoon. So pag tayo nananalangin, yung kapangyarihan ng Panginoon ay dumadali sa atin. At may nangyayari sa buhay natin. Sino ba sa inyo nag-charge ng cellphone, tapos di niya nilagay doon sa saksakan? Ano mangyayari? Wala lang. Malolobat ng malolobat yun. Para tayong cellphone na hindi nakasaksak sa saksakan, may charger lang, pero nauubos lang yung battery natin. Nauubos yung life natin, nauubos yung patience natin, kasi hindi tayo nakakonect sa Panginoon. Kapag tayo ay nananalangin, pinapakita natin na tayo ay connected sa Panginoon. Huwag mong kayaning mag-isa. Tandaan po natin yan. Sabi dito, wala tayong magagawa kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon. So habang tayo ay nabubuhay, lagi po tayong connect sa Panginoon. Hindi siya last option, first option si Lord, yung paglapit sa Kanya. Sabi, Lord, hindi ko po kaya kapag wala ka. And totoo naman, hindi natin kaya pag wala si Lord. Amen po ba? Yung mga matagal mo nang ipinapanalangin sa Panginoon, huwag mong sukuan. Amen po ba? Pero syempre kung will ng Panginoon, yung mga kalooban ng Panginoon na gusto niyang sagutin ang panalangin natin, ipagkakaloob niya sa atin. Tandaan niyo po, ang prayer po, ang pananalangin po ay para kang nag-i-invest. Ano ibig sabihin nun? Kapag meron kang gustong bagay, for example, gusto mo nang magkaroon ng maraming members. Sino sa inyo gusto magkaroon ng core group members? Makompleto yung primary niya. Tapos 5 years ka ng Kristiyano, isa pa lang yung primary mo. Isa pa lang yung sa leader mo. Maganda rin ipanalangin mo. Baka meron po dito, nalilila ko, baka meron dito mga cell group leaders na ang tagal mo ng walang members, baka kinakausap ka ni Lord, naglalaan ka ba ng enough time para magkaroon ka ng members? Baka iyon yung kulang sa atin. Iniisip kasi natin, ito daw yun, kapag mayroong part sa buhay natin na hindi nag-work, instead na mag-pray tayo, hahanap tayo ng ibang strategy. Di ba? Nangyayari daw yun, kapag mayroong part sa buhay natin, meron tayong ginawang isang action, tapos, ay parang hindi ito nag-work, instead na mag-pray tayo, iibahin natin yung approach.
Diba? Instead na manalangin tayo, which is yun talaga yung dapat una natin gawin, iisip ako ng ibang strategy, pupunta ako ngayon dito. Ito, tatry ko to. Pag hindi na naman nag-work, punta naman ako ng ibang business. And hindi na naman nag-work yung business na yun, lilipat ko na ng iba. Instead na manalangin ka, Lord, i-bless nyo po yung business na ito. I-bless nyo po yung ginagawa ko. Naglilipat-lipat lang tayo. Ang number 1 talaga, kapag mayroong bagay sa buhay natin na hindi nag-work, manalangin tayo. Sabi mo sa katabi mo, manalangin ka na. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo mabago yung buhay mo? Mag-pray ka. Okay, number 2. Bakit mahalaga ang pananalangin? Para maipakita na ang laban ay sa Diyos. So, basahin po natin. Dito na po tayo mag-i-end. Basahin ulit natin yung ating key verse. Sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. At teka lang, wait lang. Parang hindi kayo kumain. Tama, hindi nga kayo kumain. Isang malakas naman na yung merong conviction talaga ng Panginoon. 1, 2, 3, go. Masiraan at hindi kayo. Isipin niyo yun, Isipin niyo lang yung ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Hindi niyo kailangan kayaning mag-isa yung mga pinagdadaanan po natin. Kasi merong Diyos na makikipaglaban sa atin. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-pray. Wag po natin kayanin mag-isa yung mga problema natin. Sobrang tagal na panahon na meron kang struggle sa buhay na kinakaya mong mag-isa. Meron naman palang may kipaglaban sa iyo. Si Lord. Yung battle po sa buhay natin, lahat ng battle natin sa buhay, kay Lord yun. Ang kailangan lang natin gawin, mag-pray. Di ba di ba natin na-appreciate yung ginawa ng Panginoon sa atin na di mo na kailangan mag-struggle eh. Ang kailangan mo na lang manalangin para magtagumpay ka. Lahat ng struggle mo sa buhay, kaya yung panalangin. May problema ka sa family, kaya yan ang panalangin. Di mo kailangan kayanin mag-isa. Kaya nga yung mamaya yung kakantahin natin, title na Battle Belongs. Ibig sabihin yung battle natin, kay Lord talaga. Sabi mo sa katabi mo, yung laban mo ay laban ng Panginoon. Hindi ka lumalabang mag-isa. Alam niyo, hindi ka lumalabang mag-isa. Yung struggle mo, kung may mga failure ka na sa buhay mo, hindi ka lumalabang mag-isa pag nananalangin ka. May struggle sa buhay, taas kamay. Wag ka daw, sabi ni Lord, wag kang matakot ni masiraan na loob. Kang masiraan na loob kung mayroong dumarating na mga struggle sa buhay mo. Kasi kay Lord yung laban. Amen po ba? So ano po application natin? Number 1, gawing priority ang pananalangin. Sabi sa Colossians 4:2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Gawin po nating priority ang pananalangin. Baka may umaga pa lang, anong ginagawa natin sa umaga? Nahanap natin yung cellphone natin instead na mag-pray tayo. Maganda po yun, morning pa lang, magkaroon talaga kayo ng time na manalangin kayo. Ipag-pray po natin yung buong maghapon natin, yung lahat ng gagawin natin. Yun po yung gawin natin. Hindi siya last option po ang pananalangin. Kapag merong struggle, merong kang decision sa buhay, merong kang gustong gawin sa buhay mo, manalangin ka muna. Pag merong may sakit sa bahay ninyo, ano ang gagawin natin? I-text ba si pastor, si pastora? Pastora, pag-pray nyo nga po yung Okay lang naman yun, pero alam niyo po, meron kayong authority, ang bawat isa sa atin, na manalangin para sa mga kasama natin sa bahay. Priority po natin ang panalangin. Unang mong gagawin sa lahat ng sitwasyon ay manalangin. And number 2, na application, ipaubaya ang laban sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. So tayo po lahat ay tumayo. Alam niyo po yung topic natin na ito. Sabi nga nung nagturo sa amin, sige po tayo lahat. Sabi nga nung nagturo sa amin ito sa Bible School, yung prayer, mas masarap siyang gawin kaysa ituro. Tama ba? Kasi pag tinuturo ko lang sa inyo yung prayer ngayon, okay lang, nakaka-receive tayo, pero masarap siyang gawin. Sige po. Pero bago tayo mag-pray, kasi ngayon po ay prayer and fasting, mananalangin tayo, meron tayo mga ipag-pray mamaya para sa church, families, nation. Pero I believe bawat isa sa inyo, meron kayong mga personal na prayer sa buhay nyo na gusto nyong mangyari. Amen po ba?
Meron kayong matagal ng laban sa buhay nyo na pakiramdam niyo, lagi kayong talo. Meron kayong mga struggle sa buhay nyo na lagi na lang nananalo sa inyo, lagi na lang kayong nag-fail kapag dumating yung struggle na yan. Ngayon pong oras na ito, gusto ng Lord ipanalo mo yung laban na yan. Sino po dito gustong manalo sa laban? Yung laban po natin ay laban ng Panginoon. Sige po, sa pag-awit natin ito, isipin natin talaga na sa pag-awit natin, may ginagawa ang Panginoon. Sige po, mag-worship tayo. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see your mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear. There's nothing to fear. For I am now, safe with you. For I am safe with you. Yung patuloy po nating taas ang ating kamay sa Panginoon sa oras na ito. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay on your feet. I've seen through the night. Oh God, the battle. Sige po, sa oras nito gusto ko lang explain ng konti yung lyrics natin. Sabi doon sa una, so when I fight, nakalagay doon, yung first po ng part ng chorus. First part po ng chorus. So when I fight. So when I fight, I will fight on my knees. Ano ibig sabihin nun? Kapag meron tayong laban, lalabanan natin sa pamamagitan ng pagluhod natin. Ibig sabihin nun yung pananalangin. Sabi din, so when I fight, I'll fight on my knees. Kapag may laban ako, Lord, mananalangin ako. Yun yung una-unang gagawin natin. Sabi din, with my hands lifted high. Naalala niyo si Moses? Naalala niyo yung story tinuro ni Pasem nun? Nagtatagumpay yung mga Israelita kapag nakataas yung kamay ni Moses. Diba? With my hands lifted high. So, sinisimbolize talaga doon na, Lord, yung battle ay sa'yo talaga. Hindi ako ang nakikipag-battle. Lord, ikaw, ang kailangan ko lang gawin, taas ang aking kamay at manalangin. Sabi dito, the battle belongs to you. Next po, in every fear, lahat po ng mga takot natin sa buhay, may mga takot tayo sa buhay, mga alalahanin natin sa buhay. Sabi dito, I lay at your feet. Binababa ko, Lord, lahat sa paanan mo. Lord, lahat ng battle ko, nilalagay ko po sa paanan mo. Aalisin ko po yung battle sa akin, Lord. Hindi po ako yung makikipaglaban, Lord. Ibinibigay ko po sa iyo yung laban ng buhay ko. Sige po, patuloy po nating umawit sa Panginoon. For me, who can be against me? Be against me. Yeah. For Jesus, there's yes, Lord, nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. Thank you, Jesus. When all I see is a cross. When all I see Thank you, Jesus. is a cross, God, you see the empty. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon at ibigay po natin ang lahat ng laban natin sa Panginoon. Kung gusto niyo pong magtagumpay sa lahat ng laban niyo sa Panginoon, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon at ibigay natin sa Kanya yung laban ng ating buhay. Oh God, the battle belongs
binibigay namin sa iyo lahat ng laban sa buhay namin, Panginoon. Every struggle, Panginoon. The battle belongs to you. Lahat ng weakness, Panginoon. Lahat ng fear, Panginoon. Lahat ng struggle, Panginoon, ay binibigay namin sa iyo, Panginoon, sa oras ito. Oh God, the battle belongs to you. Come on, church. So when I fight on my knees, with my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I see you. So when I fight, oh, the battle belongs to you. So when I fight, fight on my knees, with my hands yes, Lord. oh God, the battle Lahat, Panginoon, ng struggle ay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang may kipaglaban sa amin, Panginoon. Sige po, taas natin ang tinig natin sa Panginoon. Yung tinig na nakikipaglaban sa gawa ng kaaway. the battle belongs So when I fight, so when I fight on my knees, with my hands lifted high, yes, Lord. oh God, the battle belongs to you. And every fear Yes, Lord. The battle belongs to you, Jesus. oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I see you at night, oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you know before us, nothing can stand against the power of our God. Shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. Yes, Lord. You win every battle, Jesus. You win every battle, God. Nothing can stand against the power of our Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against you, Lord. Against the power of our God, you shine in the shadow. You win every battle. Every battle, nothing can stand against the power of our God. So when I fight, So when I fight on yes, my Lord. knees, with my hands lifted high, oh God, Come on, church. The battle belongs to you. every fear I lay at your feet. Come on, church. The battle belongs to you. Oh God, Listen pa po. So when I fight, so when I Fight on my knees with my hands lifted high. oh God, the battle belongs to you. come on, church. Lahat ng battle. Lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle When I belongs to fight, you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. sige po sa oras na ito, ipanalangin po natin lahat ng battle natin sa buhay. Habang inaawit natin ito, panalangin po natin ang mga battle natin sa buhay.
Yes, Lord. Lord, lahat po ng struggle namin sa buhay, Panginoon, ay binibigay namin sa iyong paanan, Panginoon. Lord, sa pagtaas po ng aming kamay, pinapakita po namin, Panginoon, na ang battle ay para sa iyo, Panginoon. Sa ikaw ang nakikipaglaban sa amin, Panginoon. Dahil ikaw ang nakikipaglaban, Panginoon, meron pong katagumpayan sa amin, Panginoon. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh God, the battle belongs to you. Lahat po ng takot natin, bigyan natin sa Panginoon. Dali lang po tayo enjoy yung presence ng Panginoon. Salamat, Panginoon. The battle belongs to you. Every fear, lay at your feet. I'll sing you tonight. Yes, Lord. Amen. 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 Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Sige po, manatili lang po tayo sa presence ni Lord. Lord, the battle belongs to you. As we pray, Panginoon, sa oras na ito, ng mga struggle namin sa buhay, mga battle namin sa buhay, naniniwala na kami, Panginoon, na kami ay magtatagumpay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mapanalanginin, Panginoon, sa araw-araw ng buhay namin. Gawin po naming priority, Panginoon, ang pananalangin. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Sa oras pong ito, tayo po ay mananalangin. At dito po natin i-apply ngayon yung ating natutunan. Sabi ko sa inyo po kanina, mas masarap gawin po yung panalangin. Mas masarap siyang i-apply sa oras na ito. Sige po, tayo po ay mananalangin sa oras na ito. Ayan, sige po, tayo po ngayon ay mag-pray po. Pwede po tayong lumuhod na lahat. So sabi po, di ba kanina sa kanta, we lay down at our knees po, no? So ngayon po luluhod po tayo as a sign po na pinapakita natin sa ating Panginoon na gusto po nating ipagkatiwala sa Kanya yung battle po natin. Pero sa mga nahihirapan po na lumuhod, okay lang po na maupo. Sa mga kasamahan po natin sa online, pwede din po kayong makisa sa amin sa pananalangin po for corporate prayer and fasting po natin ngayon. At tayo po yung manalangin po for healing and families. Tinatawagan po natin si Brother Keith. Patuloy po tayong lumuhod, yumuko at pumikit. Tayo po yung mananalangin para sa ating healing and families. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Panginoon, patuloy po kami, Panginoon, na lumuluhod at nananalangin sa iyong harapan, Panginoon. And dilalapit po namin, Panginoon, yung mga kasama namin sa church, Panginoon, maging family namin na may sakit, Panginoon. I pray, Lord God, na ikaw, Panginoon, yung kasama nila ngayon sa mga oras ito, Panginoon. And ikaw yung lumalaban, Panginoon, at ikaw yung kasama nilang lumaban, Panginoon, sa mga oras nito, sa kanilang mga nararamdaman, Panginoon, sa kanilang sakit, Panginoon. I pray, Lord God, na sa mga oras na to ay hindi mo hinahayaan na magdusa sila, Panginoon, na nagkakasakit sila, Panginoon. I pray, Lord God, na kumikilos ka ngayon, Panginoon, sa kanilang mga buhay. And we believe, Panginoon, na sa mga oras na to ay patuloy silang gumagaling, Panginoon, naghihilom, Panginoon, yung mga nararamdaman, yung mga sugat, Panginoon, na nasa puso nila, Panginoon. I pray, Lord God, na ikaw, Panginoon, yung magpagaling sa kanila, Panginoon, at hindi sila Panginoon, na mawalan ng pag-asa, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. I pray, Lord God, na sa kanilang family ay kasama nila sila, Panginoon, maging ikaw, Panginoon. And I pray, Lord God, na wag mong hayaan na sukuan kanila, Panginoon. I pray na mas makilala kanila, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, na ikaw yung tumulong sa kanila na magpagaling, Panginoon. Ikaw, Panginoon, yung kasama nila, Panginoon, habang sila ay nahihirapan. And bibili, Panginoon, na yung mga struggles na ito, Panginoon, ay yung way mo, Panginoon, para mas pagtibayan pa sila, Panginoon, and mas makakilala sila sa iyo, Panginoon. I pray, Lord God, na sa mga oras na to ay
yung mga puso nila, Panginoon, ay may galak, Panginoon, dahil Ikaw yung kasama nila, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. And we pray, Panginoon, sa healing, Panginoon, sa mga maisakit, Panginoon, na kasalukuyan na wala dito sa church, Panginoon, sa mga kapamilya namin, Panginoon. Hallelujah, Lord God, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa healing na binibigay mo, Panginoon, ngayon pa lamang, Panginoon. And I pray, Lord God, na Ikaw yung kasama namin, Panginoon, hanggang sa mga huling araw, Panginoon. And I pray, Lord God, na alam namin na pagdating namin sa langit, Panginoon, ay hindi na namin mararamdaman yung mga kahirapan, yung mga sakit na ito, Panginoon, dahil inalis mo na ito, Panginoon, at napagtagumpayan mo na ito, Panginoon. Panginoon, ngayon naman po ay nilalapit namin, Panginoon, yung mga family namin, Panginoon. Nilalapit po namin, Panginoon, yung mga head ng family, Panginoon, sa mga tatay, Panginoon. I pray, Lord God, na mas kilalanin ka na, mas makilala ka nila, Panginoon, and mas pagtibayin mo, Panginoon, yung relasyon nila sa iyo, Panginoon. I pray na simula sa mga oras na ito ay nagsisisi sila sa mga kasalanan nila, Panginoon, and alam po namin na pinapatawad mo na sila, Panginoon, sa mga oras na ito. I pray, Lord God, na pati sa mga asawa nila, Panginoon, sa mga katulong nila sa bahay, Panginoon, na Ikaw yung kasama nila, Panginoon, na alisin, Panginoon, yung mga sama ng loob or yung mga nararamdaman nila, Panginoon, na mali, Panginoon, sa kanilang sarili, Panginoon, maging sa kanilang asawa, Panginoon. I pray, Lord God, na Ikaw yung mag-guide sa kanila, na supportahan yung family nila, Panginoon. And I pray, Lord God, na sa mga anak, Panginoon, sa mga kabataan na tulad ko, Panginoon, na mas magkaroon pa kami, Panginoon, ng respeto sa mga magulang namin, Panginoon. And alisin mo, Panginoon, yung sa mga espiritu na namumuhay or nasa sa isipan namin, Panginoon, maging sa puso namin. And Panginoon, sa mga oras na to, Panginoon, ay ino-open namin yung heart namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon, and mas tinatanggap ka namin, Panginoon. Mas pagtibayin mo, Panginoon, yung relationship namin sa iyo, Panginoon. Huwag mong hayaan na gumawa pa kami ng mga kasamaan or mga kasalanan, Panginoon, na patuloy na maglalayo sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, ito po yung aming dalangin sa mga oras, no? In Jesus' name, pray. Amen. And patuloy po tayong manalangin for our church goal and body of Christ led by Sister Nova. Patuloy po tayong manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Holy Spirit, kami po ay nagpapalinis sa banal mong dugo. Kung may nakikita ka man po, Lord, karumihan sa puso ng bawat isang narito ay nananalangin sa iyo, Panginoon, ay pray, Panginoon, na linisin mo kami, in Jesus' name, dahil sinabi mo nga sa iyong salita na hindi mo papakinggan ang aming mga panalangin kung kami ay may mga nagawang kasalanan. Kaya hinihingi namin ito ng kapatawaran sa iyo. Ipinapanalangin ko po sa iyo sa oras nito ang aming body of Christ, in Jesus' name, mula sa namumuno sa amin ang aming head pastors, Panginoon, si Pastora Myrtel, si Pastor Julius, and si Pastor April, Panginoon. Samahan mo po sila, Panginoon, kung ano man po, Lord, yung mga battle nila sa buhay. Ikaw po, Lord, ang mag-guide sa kanila. Ikaw po, Lord, ang magpatatag sa kanila, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagpili mo sa kanila. I pray, Panginoon, na maging matapat ang bawat isa sa kanila sa paglilingkod sa iyo. In Jesus' name, pamunuan nila ang aming iglesia, Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord Jesus, sa buhay ng bawat isa sa kanila. Maging, Lord, yung mga leaders, Panginoon, I pray, Panginoon, na samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung kami po ay kalooban mo, Panginoon, na makapaghayo, Panginoon, makapag-win ng soul, Panginoon. Alam ko, Lord, na mahal mo ang bawat isa sa amin, na hindi mo kami pababayaan. Ikaw yung makikita sa buhay ng bawat isa sa aming mga leaders. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Maging, Lord, yung members ng aming church, Panginoon, tulungan mo po sila na mag-improve, Panginoon. Huwag silang manatiling members lamang. Magiging disciple din po sila, Panginoon. Magiging disciple mo ang bawat isa sa kanila. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo rin, Panginoon, ang bawat isa ay maging matapat sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, Father God. Pinapanalangin din namin sa iyo ang aming church goals in Jesus' name, yung mga naka-align na services namin, Panginoon, yung sa equipping, Panginoon, yung sa conquest, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang sumama sa amin dahil ang mga bagay nito ay gawain mo, Panginoon. Kaya alam ko, Lord, nakalooban mo ito na makapag-improve ang bawat isa, Panginoon, sa mga gawain ito. Pinapanalangin ko din po, Lord, sa iyo, Panginoon, yung aming own location, Panginoon, inilalapit namin sa iyo sa harapan mo, Panginoon. Ang gawain ito, ang location ng aming church
Gumamit ka po, Panginoon, ng mga mabubuting puso, Panginoon, na tutulong, Panginoon, upang magtagumpay ang gawain ito in Jesus' name. Salamat, Ama, sineselyuhan ko ng banal mong dugo ang panalangin ito na kailanman ay hindi maaagaw ng kaaway. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po tayong manalangin para sa ating bansa, sa bayanan ng Israel, sa buong mundo, led by Sister Carol. Hallelujah. Patuloy tayong manalangin para sa ating bansa, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, sorry sa to, tinataas ka namin, Panginoon. Pinupurit, sinasamba ka namin, Lord God. At Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng nagawa namin kasalanan, Panginoon. Hugasan niyo po kami ng iyong banal na dugo upang kami ay makalapit sa iyo, Panginoon, upang kami ay maging tagapamagitan, Panginoon, ng aming bansa, Lord God. Lord, sa oras na to, ninadalangin namin, Panginoon, ng proteksyon, Panginoon, sa kalamidad, Lord God. Ano man yung nangyayari sa panahon namin, Panginoon. Ikaw yung maghari, Lord God. Ano man yung mga taglamig, tag-init, Panginoon, pabago-bagong panahon, Panginoon. Proteksyonon po ang bawat isa, Panginoon, na hindi magkasakit, Lord God. Patuloy na ikaw yung maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy na sa iyo lamang, Panginoon, nilalaan namin, Panginoon, sa mga digmaan, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na makita ng bawat isa, Panginoon, na hindi solusyon ng digmaan, Panginoon, sa aming bansa, Lord God. Patuloy na makita nila yung tunay na pagsisisi, Panginoon, at kaligtasan. Pagkilala sa iyo bilang aming Panginoong Jesus, Panginoon, patuloy na makita nila, Panginoon, yung tunay na kaligtasan, Panginoon, sa iyo, Lord God, na yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para kami ay maligtas, Panginoon, makaalis sa kasalanan, Lord God. Patuloy na winawasak din namin, Panginoon, ang lahat ng ginagawa ng kaaway sa aming bansa, Panginoon, sa mga krimen, Panginoon, sa mga corruption, Lord God, sa aming bansa. Patuloy na ikaw yung maghari, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, yung mga nanunungkulan, Lord God. We pray, Panginoon, na buksan mo yung puso nila, Panginoon, na makita, Panginoon, yung mga kakulangan sa aming bansa, sa kahirapan, Lord God, sa mga patuloy na mga kasalanan na gagawa nila, Panginoon. Hugasan mo sila ng iyong banal na dugo, Panginoon. We pray, Panginoon, sa mga walang trabaho, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw yung mag-provide, Panginoon, para sa kanila, Lord God. Patuloy na maghari ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Makita nila na ikaw lamang, Panginoon, ang maging hari sa bawat isa, Panginoon, sa government official, Panginoon. Patuloy na sa aming president, ikaw yung mag-ingat, Panginoon. Makita niya yung mga maliliit na sambayanan, Panginoon, yung mga nahihirapan, Panginoon. Patuloy na maghari ka, Panginoon. Hugasan mo ng iyong banal na dugo, Panginoon, ng mga kasalanan na gagawa namin, Panginoon. At patuloy na ikaw yung madakila, Panginoon, sa aming bansa, Lord God. Salamat, Lord, patuloy na itinataas ka namin, Panginoon, sa oras ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pag-pray din po natin ang mga ministry agenda natin for next month, led by Pastor Julius. Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Lord, na mailapit po namin yung mga gagawin namin sa church namin. Lord, unang-una po, Panginoon, ay gusto namin na maging ikaw yung mag-direct, Panginoon, sa aming church, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin. We declare, Panginoon, na bigyan mo kami ng mga specific na instructions, Panginoon, sa mga ministry namin, even sa mga personal na buhay namin, sa mga pag-cell group namin. Lord, i-lead niyo po kami sa month na ito, Lord God, kung ano po yung gusto niyo ipagawa sa amin, Panginoon. Susundin po namin, Panginoon. And Lord, dalangin namin ang pangungusap ng iyong banal na Espiritu, maging sa pamamagitan ng iyong salita, kung ano po ang tamang kalooban mo na gawin namin, Panginoon, in Jesus' name. Lord, we declare na sa lahat po ng gagawin namin, especially sa paghahayo, Panginoon, we declare na patuloy ka pong sumama, yung kapangyarihan mong sumama sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga events na parating sa amin, Panginoon. Naniniwala kami na sasamahan mo kami. Ngayong March, Panginoon, sa mga services, Panginoon, even sa Youth Align, Panginoon, na darating sa March, nalapit po namin, Panginoon, ito.
sa iyong paanan, Panginoon. Magdala ka, Panginoon, ng mga kabataan, Panginoon, sa church na ito, Panginoon. We declare na gamitin niyo po kami, Panginoon, para po iligtas yung generation na ito, Panginoon, sa sanlibutan na ito, Lord God, sa mga influence ng mga social media, Panginoon, sa mga maling katuruan, Panginoon, sa mga maling pananaw, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, para ang mga kabataan nito ay mahango sa kadiliman, Panginoon, at madala namin sa iyong kaliwanagan, Panginoon. Madala namin sa tamang mindset, Panginoon, tamang puso, Panginoon, tamang pananaw, tamang paniniwala sa salita mo, Panginoon. Salamat, Lord. Alam namin, Panginoon, nakalooban na po, Panginoon, na maligtas po ito. Gamitin niyo po kami, Panginoon, lahat po ng mga leaders dito, Panginoon, ay makapagdala, Panginoon, makapag-invite, Panginoon, ng mga kabataan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang maitaas sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, sa oras naman po ito, pwede na po tayong makaupo at tayo naman po ay magkakaroon ng quiet time. Ito naman po yung pagkakataon ninyo to pray personally kay Lord. Pag-pray niyo yung mga personal matters ninyo, kausapin niyo po si Lord. Huwag po muna tayo makikipag-usap sa mga katabi po natin. Still feel the presence of God po sa lugar po natin kung nasan man tayo. Maging sa mga nasa bahay, pwede po tayo makiisa sa panalangin natin personally po. Sige po. Sige po, kung tapos na po tayo, pigit lang po tayo. Sa oras pong ito, gusto lang po natin mag-dedicate ng prayer po manalangin po tayo, pag-pray po natin yung family nila, Brother Ezra, bali po, father-in-law kasi po ni Pas M ay kinuha na ni Lord kahapon.
So, ay yung tatay po ni Kuya Ezra, si Tito Rod, ay kinuha ni Lord kahapon. So, pag-pray lang po natin yung family nila sa oras na ito. Sige po lahat tayo ay pumikit. Lord, sa oras pong ito, Lord God, naniniwala kami, Panginoon, sa kalooban mo, Panginoon, sa buhay sa family ni Brother Ezra, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay na ni Tito Rod, Panginoon. We declare na sa buong family niya, Panginoon, we declare your comfort, Panginoon. Nagdedeklara po kami ng sa kanilang buhay, Panginoon, sa kanilang mga puso ng peace, Panginoon, yung kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Lord, sa mga oras pong ito, Lord God, sa kanilang pagdalamhati, Panginoon, we declare na ikaw po ang kanilang maging kasiyahan, Panginoon. Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang kanilang puso ay manghina, Panginoon. Patatagin mo po, Panginoon, yung kalooban nila, Panginoon. Bawat isang family members nila, Panginoon, ay patatagin mo, Panginoon, sa mga oras pong ito, Lord. Dalahin namin na mas magliwanag ka, Panginoon, sa family nila, Panginoon. Mas makita nila, Panginoon, ikaw. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na sa lahat po ng bagay na nangyayari sa aming buhay, meron ka pong ginagawa, Panginoon. Kaya, Lord, nagdedeklara po kami sa kanila lang ng joy and peace, Panginoon, sa kabila po ng struggle, Panginoon, na ito. Sa kabila ng mga pinagdadaanan nila ngayon, Panginoon. Salamat, and we apply your blood sa kanila, Lord, sa oras na ito. Ikaw po ang mag-ingat sa kanila, sa buong family nila. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name. Sa oras pang ito, Lord, salamat, Panginoon, sa mga natutunan namin, Panginoon, sa oras na ito, na bawat isa po sa amin ay magiging prayerful, Panginoon. Bawat isa sa amin, Panginoon, magmula sa araw na ito ay ilalaban namin ang lahat ng battle namin sa pamamagitan po ng pananalangin, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na huwag kami magdepende sa aming sarili, Panginoon, kundi dumepende kami sa iyo. Ibigay po namin ang mga laban namin sa iyo, Panginoon. Every time na may weakness, struggle, ipanalangin po namin. Salamat sa oras na ito at dalangin po namin na ikaw ang maitaas sa buhay namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, patuloy po natin palakpakan ng Panginoon po. Ayan, ngayon po dumako naman po tayo sa ating testimony sa mga nais po na magpatotoo. Marami po tayong nakitang kabutihan ng Diyos sa ating mensahe. Amen. Sino po dito na-touch ng message po ng Panginoon sa umagang ito? Amen. Sino po gusto magpatotoo kung paano niya nakita na mahalaga pala yung prayer sa buhay niya? Si Kuya Randy. Hello po. Nais ko lang po magpasalamat sa kay Lord at nais ko lang din pong sabihin sa inyo na napaka-importante po ng panalangin kasi po nung madaling araw po yun tingnan po kasi nananalangin po ako na ingatan po ako sa pagdadrive ko ng tricycle saka doon sa trabaho po. Nung nga po na papasok ako, muntik na po akong ma-aksidente doon. Ayun, naalala ko po na yung kabutihin po ng panalangin, yung pag-iingat po sa atin ng Lord. Amen. Praise God pa rin po. Sino pa po yung gusto magpatotoo? Mayrin? Madami yung natin, pila na kayo. Gusto ko lang po magpatotoo na wag talaga dapat sumuko sa pananalangin. Kasi meron ako pinagpe-pray, hindi na po ako magne-name drop. Ang tagal ko nang pinanalangin Makati kasi nahuli ng ng pinapanalangin ko na to. Talagang sobrang pasaway. Talagang nakakasuko kasi sobrang sakit na sobrang sakit ng ginagawa niya Tapos sabi ko, Panginoon, mananalangin pa ba ako? Bibigay ko pa ba siya sa'yo o hihinto na ako? Kasi parang nangyayari. Tapos sabi ko, Panginoon, tulungan mo naman ako na huwag akong sumuko kasi pag sumuko ako mas lalo siyang maliligaw ng landas. Tapos sabi ng Panginoon, anak, ipanalangin mo pa siya. Kasi tulad ng pagmamahal ko sa'yo, mahal ko din siya at ayaw ko din siyang maligaw. Tapos nagulat ako, nakikita ko yung pagbabago sa kanya. Sabi ko, Lord, meron ka palang ginagawa sa pananalangin. Tama pala na hindi ako huminto kasi nakikita ko talaga na nagpapasalamat siya sa akin na kahit daw ganun siya, kahit daw napakatigas ng ulan niya, kahit na nasasaktan niya na ako, hindi ko pa rin daw siya sinukuan. Tapos sabi niya nung nakaraan, salamat. Nagpasalamat siya. Kasi yun nga, hanggang ngayon nandito pa rin ako sa kanya. Hindi ko pa rin siya sinusukuan sa pananalangin. At nakikita ko talaga na
panihingi niya ng tawad sa akin na patawarin mo ako sa laki ng pagkakasala ko sa iyo. Kaya thank you, Lord, na alam ko, Lord, na unti-unti na siyang babalik. Dahil hindi ako sumuko sa pananalangin. Kaya thank you, Lord, na talagang kumikilos ka. Ikaw talaga yung nakikipaglaban pag sinusuko sa iyo yung lahat. Thank you, Lord. Sa iyo ang papuri. Praise God. Meron pa po? Meron pa po bang gusto pong magpatotoo? Si Ate Delma. Amen. Ako gusto ko rin po magpasalamat kay Lord kasi nung last Monday ng gabi, yung anak ko po ay nagkaroon ng aksidente na hindi namin inaasahan. But thank you God kasi yung prayer na binigay ni Pastor Warwick sa aking anak is very powerful po siya kasi kung tutuusin po yung sugat na natamo niya hindi lang talaga basta-basta kasi baby pa siya at the age of 2, magti-3 pa lang. Yung prayer ko nga na yung anti-tetanus and then yun nga sabi nung doktor pina-check up po siya early in the morning nung Tuesday. Buti fully vaccine po siya. Yung immunization niya kompleto kaya covered pa daw po. Yung binigyan siya ng bacterial ng gamot and yun, hindi siya namaga and thank you Lord kasi yung healing, yung peace na galing sa kanya kasi syempre bilang mother masakit para sa atin makita yung anak natin nasasaktan pero yun nga sa pamamagitan ng prayer sa tulong ninyo, alam ko lagi nyo rin kami pinapanalangin. Thank you, salamat sa Lord ang lahat ng papuri. Meron pa? Wala na po. 10, 9, nag-countdown. Wala na, sure? Ayan, ako gusto ko magpatotoo yung nakita ko lang kanina na nag-worship po tayo, no? Nakita ko kasi na si Jesus, buhat-buhat niya tayo. Yung church, buhat-buhat niya yung church, parang pinaalala sa akin ng Panginoon na kaya tayo tatagumpay sa buhay po natin. Bukod sa panalangin ng bawat isa, ang Panginoon isa sa huminto na manalangin para sa bawat isa sa atin. Especially the church. Kaya tulungan natin yung bawat isa na ipag-pray natin. Lagi talaga yung, naman yung nakikita ninyo, may na-aksidente pala. Ayan, pag-pray natin palagi po. Yung mga nagda-day watch, praise God sa buhay ninyo. Napakalaki ng ginagawa ninyong tulong po para sa church at para sa kapatiran. Amen po. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ayan, bukod sa panalangin, isang malaking tulong din po para sa church ang pagta-tithes and offering. Dahil po dyan, tawagin po natin mag-speak po for our tithes and offering. Brother Buds Lucas, inisip mo ang surname. Ayan, wait lang. Nawala. So, ayun po, nasa week 4 na po tayo ng ating pagta-tithes and offering. So, ito na po yung last time na tatalakay natin yung about sa first fruit. Tama po ba? Nung nakakaraan po, tinatalakay natin yung first fruit. Tama po ba? Alam na po ba natin ibig sabihin ng first fruit? So, nung nakakaraan po, ito yung, pag sinabing first fruit, ito yung pinakamainam na ani natin. Yung unang, kaya sinabing first, di ba, unang ani natin na pinakamainam na ibinibigay natin sa ating Panginoon. So sa mga, sa mga nag-partial first fruit, di ba may ganun tayo? Ito na po yung last time na pwede nating ibigay yung pinakabuo nating first fruit kasi next month po ay magiging regular na lang tayo, tithes and offering. So hindi na po matatalakay yung first fruit kasi hanggang February lang po to yung first fruit natin. So ito po yung last chance natin na ibigay. Pero bago po yun, basahin ko lang yung sinabi sa Romans, taga Roma 11:16. Sabi dito, kung ang pangunahing bunga ay banal, gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. So, ano po yung nakita natin dito? Ang first fruit daw po ay banal. So, ito po ay kaaya-aya. Kumbaga parang ito yung pinaka, mainam na handog natin sa Panginoon. Kaya po ito ay banal sa Panginoon. And sabi po sa mga kasunod na verse, gayon din ang lahat. Kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. Ibig sabihin po, kapag binigay pala natin yung first fruit natin sa Panginoon, lahat ng mga bagay ay
magiging banal, or yung handog natin ng first fruit ay banal. Ibig sabihin, pag binigay natin siya, lahat ng mga pagkukuhanan natin ng source ay hindi mauubos. Gusto po ba natin yung ganon? Ganun po yung parang pinakapangako kanya. Sinabi banal, lahat ng bagay ay banal din. Ibig sabihin, pag binigay natin yung first fruit natin, lahat ng mga bagay sa buhay natin ay masusustain. Lahat ng mga bagay sa buhay natin ay tuloy-tuloy, lahat ng aspect, magugulat ka, hindi ka kinukulang, di ba? Hindi nauubos. Sabi nga sa Bible, hindi nauubos yung sisidlan mo. Hindi nauubusan. Kasi yung binigay mo, hinandog mo ay pinakamainam. At ito ay banal sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya po ito, last chance na pwede natin ibigay yung ating first fruit sa ating Panginoon para lahat throughout the year, sa buong taon po na to ay i-bless tayo ng Lord financially. Gusto po ba natin yon? Kaya po ito yung last chance natin. Sige po, itaas natin yung ating mga tithes and offerings sa ating Panginoon. At panalangin po natin. Panginoon, sa iyo po namin inaalay, Panginoon, yung mga ikapu at handog na to, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na sa pagbibigay namin ng aming ikapu at handog ay pinagkakatiwala namin sa iyo yung aming financial life, Panginoon. Naniwala kami na ikaw yung magsusustain sa lahat ng mga pangangailangan namin, Panginoon. Yung mga sisidlan namin, Panginoon, ay hindi mawawalan, Panginoon, at hindi mai-empty, Panginoon, dahil ikaw yung source na to, Panginoon. Ikaw yung magtutuloy-tuloy na magkaloob ng mga bagay na pangangailangan namin sa aming buhay, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na sa pagbibigay namin ito ay banal sa harapan mo, Panginoon. At naniniwala kami na ito'y nakakapagbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon. And we pray, Panginoon, na i-bless mo lahat ng mga mag-iikapu at handog, Panginoon, sa oras na to dahil nagiging tapat sila sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po natin ilagay sa ating offering box ang ating mga tithes and offering. Yan, pwede na po tayong lumapit sa ating harapan. At sa mga nasa online po, pwede po nating ibigay pa rin ating mga tithes and offering for this week po through our online banking. Pwede po tayo makipag-ugnayan sa ating Financed, Pastora April, or sa ating page po na Rock of Ages Revival to Mission Church. Yon. Ang bawat isa po ay pagpalain po ng Panginoon sa kanilang pagbibigay. At tayo po ay dumako muna bago tayo mag-end po, no? Dumako po tayo sa ating announcement. So, mayroon tayong open pa rin po yung registration for, open pa ba? Hindi na pala ata. For encounter. Ayun. Kapag nagpalista lang walang reservation, hindi po kayo hindi pa yung okay slot nyo, dapat mayroong reservation fee. Pero, ayun, meron tayong 10 po ba yung, okay na? 10 slot na okay na po. Meron pa tayong ilang slot pa po? 4? 2? Meeting lang po kami. Ay, wala na pala. Sorry, guys. So, yun po, no, para sa mga, pero, if ever man po na hindi magtuloy yung mga, makipag-ugnayan po kayo sa mga leaders ninyo para malaman po natin kung may open slot pa. And, ang start po na ating live lesson para po sa lahat ng mga encounter participants is on March 23. Kailan daw po? Ano daw yon? Para saan daw? Very good. Mga encounter participants. And on March 29 po, meron tayong Youth Align Service. Congratulations ulit sa youth service kahapon. No? Praise God po sa daming youth na bago. And praise God dahil meron tayong Youth Align at magtutuloy-tuloy yung gawain natin para sa mga youth. Amen? Kaya mag-invite po tayo. And even sa iba natin mga services, tuloy-tuloy pa rin po yung gawain natin ng Sunday service every 8:30 and then yung ating Disciples Night service po every
Wednesday, 6 o'clock p.m. And kung meron pang mga further announcement, pwede po tayo makipag-ugnayan. Lagi niyo pong i-check ang aming page and share, like, react, comment, and tag. Ayun, at sa mga iba pang social media and also support din natin yung mga project ng Prod Team po, no, sa ating mga social media. Pwede natin i-follow yung Rowa TV page. Meron bang YouTube channel yung Rowa TV? Anyways, pero may YouTube channel. Meron? Ayun, huwag niyo akong awayin. Ayan, i-follow din po natin yung Rowa TV YouTube channel din po and support po natin ang ating church with that. Amen po. Amen. Dahil dyan, tawagan po natin ang ating pastora. By the way, yung encounter is on April 17 to 19. Kung di ako nagkakamali, Holy Week season po siya. Yun, praise God. Dalagi na po natin ang mahal na pastora. Pastora Myrtle Garcia. Ayan, aga natin. Okay po, ayan. So, sino, nabago na yung prayer life niya ngayon? Amen. Alam niyo ba, sinubukan ko siya kanina. So, kanina nasa likod ako, no? Di ba kami nag-uusap ni Pas J. Tapos nag-worship. Tapos in-apply ko agad yung message. Sabi ko, Lord, i-lead mo po si Pas J na magkaroon ng prayer time lahat, na makapag-pray sila ng battles nila. Tapos maya-maya biglang sinabi ni Pas J, sige po, ipanalangin po natin ang ating mga battles. O, di ba? Naget niyo ba yung kwento ko? Ibig sabihin, nasagot agad yung prayer ko. So talagang pag mag-pray ka, may answered prayers. Amen? Amen. So, by the way po, sa mga hindi po nakakaalam, yung father po ni Ezra ay pass away na po. So magkakaroon po tayo ng gawain mamaya. Sa amin po, sa mga, sino po sa inyo yung pwedeng makapunta, sa amin lang po yon sa may PD Road, sa shooting range sa mga nakakaalam po. Tapos, 7 o'clock po yon si Pastor Arman po yung mag-held and ako po, hindi ko sure kung Monday or Tuesday po, magagawain din po doon. So, yun lamang po. Sige po, sa lahat ng may birthdays, prayer request for healing, o kung ano pa man pong prayer request, pwede po tayong magpaiwan. So, tayo na po tayong lahat, and let's be excited for answered prayers. Amen? Amen. Our God is good. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Heso Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord. Ayan. Sige po, stay lang po tayo for picture taking. Yung mga